lahat na lang nag-uusap tungkol sa anunsyo kahapon ni VP Sara mula kahapon ng hapon, kagabi, ngayong umaga. Ha? Lahat na lang nag-uusap, ha? Para maiba. Yan din ang pag-usapan natin ngayong umaga ito. Okay. Nasa linya po natin ang isang political analyst na pag-uusatin ang pagtakbo ni VP Sara ngayong 2028 national election. Ha? At nasa linya po natin si Professor, ang aking paborito, idol ko to, Ronald Llamas. Secretary, magandang araw. Secretary, magandang araw. Magandang araw. Magandang araw. Kamusta? Yun. Kayo ba nandito sa Pilipinas ngayon, Secretary? Wala. Nasa ibang bansa pa. Nasa Japan. Pabalik mamayang gabi. Oy, okay. Siguro naman nabalik. Sa akin, Secretary, iibahin ko to yung aking pagtatanong sa iyo para maiba naman, ha? Para maiba naman. Okay. Tatlo yung gusto kong maitanong. Gusto kong pag-usapan dito, #expectations. Okay? Expectations ni VP Sara, expectations ng Malacanang, at expectations ng Pilipino. Unahin muna natin si VP Sara. Ano ang kanyang ini-expect pagkatapos ng pag-anunsyo niya kahapon, Secretary? Go ahead. Well, ang ina-expect niya, hindi naman kasi ito bago. Nag-announce na naman siya several times nitong nakaraang 2 taon na siya ay tatakbo sa 2028. Opo. Pero ngayon ay finormalize niya yung kanyang pagtakbo. Yung timing niya ay sa timing ng impeachment. Actually, kahapon dapat ay aakyat sa Rules Committee yung 3 articles ng impeachment niya. Opo. So, may ganong klaseng calculation, may ganong timing. Layunin dyan ay para i-rally yung kanyang troops. Papasok na tayo sa gera. Mag-consolidate na tayo. Lusob na. No? So, yung unang target niya ay yung kanyang mga sariling base. Ikalawa, ang target niya ay yung mga boboto o hindi boboto sa impeachment. Tatakbo na ako, number 1 ako sa survey, dapat wag na kayong bumoto. Or else, kakalusin ko kayo sa 2028 pag ako ay nanalo. So yun yung ikalawa, na kabahan. The fear of the Lord sa kanyang mga kalaban, lalo-lalo na sa mga kongresista na boboto sa impeachment niya. Tingin ko makaka-affect yan, mababawasan yung boboto, pero tingin ko ay kaya pa rin yung 1/3 para i-impeach siya. Ikatlo ay sa mamamayan, para magkaroon siya ng bump sa survey. Dahil siya pa lang naman na nag-aanunsyo eh. Tama. At siya yung pinakamataas. So ang habol niya ay madagdagan yung things para siya ay maging untouchable na sa mga survey. No, dahil kung titignan mo, mas mataas pa si Vice President Binay sa kanya nung panahon na nung second half ng kanyang taon ng termino, mas mataas pa siya kay Sara. Pero later on ay medyo nakulelat siya sa eleksyon. So ang gusto lang ni Sara ay katulad ni Erap. Sa simula pa lang mataas na hanggang sa dulo. So gusto niyang i-pump prime yung numbers more than ever sa kanyang announcement, no? At panghuli, syempre, yung mga politiko na very cynical ang kanilang political calculation ay magsisimula na mag-negotiate sa kanya, no? Dahil parang siya yung nag-iisang presidential candidate sa political landscape. Kaya dapat yung mga nagplano na tumakbo sa 2028 ay humabol na rin. Mag-anunsyo na rin within the next few months. Iyon. Okay. Balikan ko lang yung sinabi mo, Secretary, yung tungkol doon sa mga congressman, patungkol sa impeachment. Hindi ba given na ito, alam naman nila talaga na ito namang talaga si VP Sara ay tatakbo? Kailangan ba talagang mag-announce para magkaroon ng, warning o pwede ba nating tawagin yun warning, Secretary? Well, sabi ko nga, una, pang-consolidate ng kanyang base, ng kanyang troops. Ikalawa, ay para i-formalize yung kanyang pagtakbo na informally ginawa na niya nito nakaraang taon. No? At ikatlo, para sabihin niya sa mga congressman, sa mga senador, all is forgiven, all is forgotten. No, kahit binanatan niyo ako nitong nakaraang 2 taon. At bumoto kayo sa aking impeachment. Pero ngayon,
ay pwede na kayong magbalik loob sa akin, basta hindi nyo lang iba yung aking impeachment. So, ganun yung sabi mo nga, ay panakot. Panakot. Okay. Expectations naman po ng Malacanang. Well, una, tingin ko ay kumpara last year, no, ay mas decisive yung Malacanang. Although hindi nila aaminin dahil co-equal body ang Kongreso eh. Tingin ko ay medyo kahit late in the game ay mas kumbinsido sila na dapat nang ituloy ang impeachment. Although hindi nila nga aaminin. Pero in so many words, sabi nga ni Jose Claire Castro, hindi na hahadlangan ng presidente ang impeachment. Ibig sabihin, last time hinadlangan niya. No? So, yun yung attitude ng Malacanang. Ang problema ng Malacanang, pababa yung kanilang approval rating. Walang natatakot sa Malacanang. No? At ang problema nila, palapit na yung election. At number 1 sa rating si Sara. Nilang dilema. Kaya kailangan nilang mabilisin ito. Tingin ko, in a few days, ay isasalang na yan sa plenary after ng Justice Committee. So makakapasa ng Justice Committee ito sa palagay nyo, Secretary? Yes. Makakarating hanggang plenary? Plenary. Tapos, doable yung 1/3. Doable yun. Ibig sabihin, hindi siya yung 260 votes last year sa impeachment. Okay. Pero, kakayanin niya yung mahigit 105, 106. Tingin ko, Ilan po? 105, 106? Yes. Yung 1/3. Sa Senate Hindi ko alam po, yung eksakto. sa Senate po, yung future ng impeachment, palagay po ninyo? Well, yan yung mas matindi. Uphill yan. Dahil 2/3 ang habol. Tama. At yung majority na 15, wala pa yung 2/3. At yung 15, hindi lahat yon ay pro-impeachment. Kaya, labanan yan ng quid pro quo. Yan ng negosasyon. No? At wag natin kalimutan, may several senators ang posibleng kasuhan ng corruption, ng plunder, no? At ng malversation. So, diyan papasok yung mga negosasyon. Diyan siya mga nanganganib ng mga senador kahit sila ay nasa minority. Hindi ko sinasabi na yan yung mangyayari. Sinasabi ko lang, yan yung posibleng. Yan ang posibleng mangyari. Okay, iwanan natin yung mga politiko. Yung mga Pilipino po, paano nila ito tinatanggap at paano po nila ito babasahin? Well, karamihan naman ng mga Pilipino ngayon ay nagmamatsyag. Okay. Meron ka siguro 50-60% na malinaw na yung positioning. So, agawan yan. Halimbawa, yung BBM, yung mga independent na tulpo, yung mga Pinklawan, at yung mga Duterte. Yan yung naghahati dyan sa 60%. Pero meron kang 40% na undecided. Yan ang magpapanalo o magpapatalo sa'yo. Yan 40% na yan na undecided. Yan yung naghihintay. What's in it for us? Yan yung naghihintay. Sino ba yung dito? Winnable. Sino ba yung sasalba sa ating bansa? Dahil huwag mong kalimutan, more than at any other time sa ating history, ang kinakaharap natin ngayon ay either salvation or damnation. Bakit? Dahil unprecedented yung corruption. Unprecedented yung invasion ng China sa ating territory at yung mga taksil na kasama nila. Unprecedented yung problema natin sa ekonomiya, lalo na halimbawa sa pagbagsak ng piso. Unprecedented yung paghina ng ating mga institusyon, yung ating judiciary, yung ating kongreso, yung ating executive, etc. So, sa ganyang klaseng kalagayan, kailangan mo ng savior. So, tingin ko, mamamayan, ang hinahanap is no less than a savior sa ating unprecedented problems and crisis. No? Yun yung tingin ko, yung hinahanap ng mga tao. At kung sino yung makakapagpresenta sa sarili as a savior, savior dito sa napakaraming problemang ito, yun ang mananalo. At hindi nila ito binabasa na, teka muna, maaga pa yan, 2028 pa yan eh. Walang ganon. Lalo na sa social media. Walang ganon. Yung dating rule na masyadong magpakilala pa na maaga, mukhang hindi na yun uubra. Dahil ngayon,
ang 2028 will be decided in 2026. No, yung ngayon papapasyahan yan. May mangyayari ba sa impeachment? May mangyayari ba sa plunder? May mga makukulong ba? Oo. Yung ating ekonomiya ba ay babagsak? Etc. etc. So lahat yan ay magsasalubong ngayong 2026. 2026. Kaya 2028 will be decided in 2026. Kakakita ba tayo ng mga pagbabago na mga anunsyo o opinion dito sa mga tatakbo at saka mga players? Kung pwede ba nating tawagin na mga naglalaro na mga kwento sa mundo ng politika. Yung tipong mga sinasabi ba nila magbabago because of the announcement yesterday by VP Sara, Secretary? Well, ang bago dyan ay yung mga alignments at saka loyalties. Dahil Okay. siyempre, mga politiko, very cynical yan. Kinakalculate nila Tama. nasaan ba yung kanilang political future. Oo. Kaya mapapaaga yung kanilang pagpili kung sino ang kanilang posibleng suportahan for 2028. No? Kaya yung ibang mga puwersa Oo. na gustong tumakbo sa 2028 Oo. ay kinakailangan na rin magpakilala. Iyon. Or else, may iwanan sila sa karera. No? Horse race ito eh. Karera ito eh. No? Yung minsan, yung siya yung nahuli. No? Pero this time, ang gusto ni Vice President Sara, na nangunguna na siya, ay lumaki yung agwat para hindi na siya kayang habulin. Kaya bago mangyari yon, yung iba ay dapat magpakilala na. At ilabas na yung kanilang narrative, yung kanilang brand, yung kanilang kwento. Labanan kasi ito ng brand eh. Labanan ito ng narrative. Tama. Kaya yan yung nangyayari ngayon. Halimbawa, halos kasabay nung pag-anunsyo ng Vice Presidente na siya ay tatakbo for President sa 2028, ay naglabas ng statement si former President Digong na siya ay hindi haharap sa hearing na sa ICC. Iwe-waive niya yung right na harapin yung kanyang kaso. Dahil hindi niya kinikilala ang ICC at siya ay kinidnap. So lahat yan ay bahagi ng isang narrative. Yun. No? Na itong impeachment gagamitin laban sa akin dahil tatakbo akong presidente. Ito ay gagamitin for persecution at saka harassment na consistent dun sa mensahe o narrative ni Digong sa ICC. So isang pakete, isang strategy, isang messaging ang ginagawa nila to complement each other. Okay. Dali, bago ko mabusan ng oras. Secretary. Asan si Secretary? Yes, nahulog lang. Look, Secretary, bago ko mabusan ng habang inaayos mo yung telepono mo, sino ang pwedeng bumangga na matibay kay VP Sara sa mga panahon na to? Well, for ang posible ay isa galing sa Tinklawan. Either si Risa, si Bam, o si Lenny. Okay. Sila yung medyo may announcement na. Okay. No? Siyempre, ang pinakamalakas dyan ay si Lenny kung magbabago yung kanyang posisyon Okay. na siya ay hindi natatakbo. Okay. Sa gobyerno, ang nagpakilala pala ay si John B. Cremulya. Pero lumalabas yung pangalan ni General Torre at saka ni Vince Dizon. Sa mga tulpo, ang sigurado ko si Rafi ay hindi tatakbo. Pero si Erwin, tingin ko ay open. Dahil manalo o matalo siya, senador pa rin siya. So, yan yung lay of the land. Si Mayor Magalong, pumapasok ba sa kwento, Secretary? Hindi ko alam. Pero for now, ay hindi siya nakakasama sa mga survey. No? At hindi ko alam kung ano yung kanyang desisyon. Hindi ako privy sa kanyang desisyon. Baka mag-announce. Pag nag-announce, mag-iba. Okay. Posible. Posible. Secretary, VP naman. Sinong VP sa palagay mo ang medyo dikit at may nga pagkapanalo? Kasi lumalabas ngayon parang Robin Padilla, Marcoleta, Senator Amy. Sa palagay mo, Secretary? Well, yun yung kaibahan. Yung kay Vice President Sara, pwede siyang kumuha ng VP na kasama niya. No, nakasama niya. Pwede yang si Amy para pang-agaw sa Marcos base. Pwede rin yan si Marcoleta para ma-consolidate niya ang Iglesia ni Cristo. Maraming mga possibilities. Pero tingin ko yung kukunin niya sa kanyang base. Yung sa kalaban naman nila, ang kukunin dyan ay yung value added. Ibig sabihin yung hindi kanya. Halimbawa, kung tatakbo si Lenny o si Risa, ang kukunin nila ay hindi pink.
Pwedeng si Erwin Tulfo, pwedeng si General Torre, yung hindi nila kasama para may value added. Paano kung mahigit isa ang tatakbo labang kay Sara, kado. Pabor yung kay Sara. Kaya malamang ay isa lamang ang kandidato. At dahil isa lamang ang kandidato for president, yung kukunin niyang vice president ay hindi galing sa kanyang sariling kampo. Para may value added. Tama. Oo. Okay. Ito, last na. Promise, maubusan na rin ako ng oras. May nagpapalutang po ng BBM at saka Pinklawan na magkasama. Ano basa nyo rito? Well, tingin ko medyo malabo yan. Dahil at least yung coalition. Yung informal, halimbawa, hindi magpapatakbo ang BBM, no? Pero walang koalisyon. Yung ganun yung pwedeng mangyari. Hindi magpapatakbo ng presidente, tapos yung Pink magpapatakbo, pero walang formal na koalisyon or united front. No? Yun yung tingin kong pwedeng mangyari. Instead na formal coalition. No? Halimbawa, Sabado, pupunta si BBM sa Naga, inaugurate ng isang proyekto. Siyempre, nandun si Mayor Lenny Robredo, iba yung optics. Pero in terms of formal, official coalition, tingin ko malabo. Yun. Secretary, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ po. Anytime. Salamat din. Thank you very much, Idol. Yan po si Professor Ronald Llamas.